Isang mapagpalang oras po ng panonood, mga minamahal namin na mga kapatid. Kumusta po kayo? Nawa ay nariyan kayo sa mabuting kalagayan. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, kapatid na Jomel Arsenal. Kasama ko po ang kapatid na Jerry Sibilia. Maligayang bati sa lahat ng ating pong mga manonood na ngayon po ay nakatutok sa ating programang Kapitulo Bersikulo. Hangad po namin na muli po kayong makikinabang sa gagawin po nating pag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoon Diyos. At sa mga oras na ito, mga minamahal na mga kapatid, ay bigyang pansin po namin ang isang magandang katanungan pagdating po sa pagkain at mga karumal-dumal, kapatid na Jerry. Opo. Isa sa mga tanong na atin pong sasagutin kung bakit po bawal kainin ang baboy at ang ibang mga karumal-dumal. Ano ang maging epekto nito o ito ba ay merong related ba ito sa atin pong kalusugan? Ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan sa isinulat po ng apostol na si Juan. Sa ikatlong sulat niya, sa Kapitulo 1, ang bersikulo po nito ay 2. Ganito po ang nakalagay sa banal na kasulatan. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ayon po sa ating binasa mga giliw naming mga taga-subaybay, malaki po ang kinalaman ng pagkain ng tao sa kanyang kalusugan. At ang mga apostol ay namamanhik sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Kasama po tayo na kanilang idinadalangin na bumuti ang ating katawan na gaya ng pagbuti ng ating kaluluwa. Opo. Kaya malaki ho ang puhunan ng tao kapag siya ay malusog. Sapagkat kapag ang tao ay malusog, nagagawa niya lahat ng bagay, siya ay nakakapagtrabaho ng mainam, nakagagawa ng mga gawaing pangrelihiyon, maging sa kanyang personal na buhay. Kaya, importante ang kalusugan. Sapagkat ang sabi nga natin, health is wealth. Napakagandang prinsipyo yan. Opo. Sa makatuwid, kapatid na Jerry, maging ang mga apostol ay nais nila na tayo'y maging malusog. Bakit nais ng mga apostol o ng Biblia na tayo'y maging malusog? Gaano ba kahalaga ang ating katawan sa ating Panginoon, kapatid na Jerry? Ganito po ang ating mababasa sa sinulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 6, ang bersikulo 19 at 20. Ganito po ang nakalagay. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Maliwanag sa ating pong binasang talata, mga giliw namin mga taga-subaybay, ang dahilan ng Diyos kung bakit po hindi natin lapastanganin o kaya sabihin na natin hindi bigyan ng pagpapahalaga ang ating kalusugan, sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Siya ang nananahan sa atin at hindi tayo ang nagmamay-ari ng ating sarili. Binili tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo, kaya nararapat lamang luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Maganda po ang binanggit nyo, kapatid na Jerry. Maluwalhati sapagkat ang ating katawan ay binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon alamin natin, paano ba natin malaman ng isang hayop ay pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin? Siguro simulan natin doon sa mga nasa lupa na tig-apat ang paa. Ano ang palatandaan na pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin? Ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 3, at itutuloy po natin sa bersikulo 8. Ganito po ang nakalagay. Alinmang may hati ang paa, nabaak at gumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito. Sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamelyo sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang kuneho sapagkat ngumunguya datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang liebre sapagkat ngumunguya datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Ayon po sa ating binasang mga talata sa Biblia, ang palatandaan po na ibinigay ng Diyos sa mga hayop ng pagkakakilanlan na ito'y malinis at kararapat dapat kainin, ang sabi po ng Biblia, 2, baak, apa at ngumunguya, at yun ay malinis, ang sabi ng Biblia. Ayun. So, dalawa ang ipinakitang
palatandaan para ipahintulot ng Diyos. Correct. Ngumunguya at baak ang paa. So sa makatuwid, kapatid na Jerry, maliwanag na meron pong pagbabawal sa lupa o sa mga nasa lupa ng mga hayop na mayroong palatandaang dalawa. Yung pong mga buka o yung mga biak ang mga kuko at ngumunguya. Ano po ang mga ilang halimbawa sa pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin? Yung pong ating binasa, nilinaw na rin po doon na ang halimbawa nito ay yung kagaya noong binasa natin na doon sa versikulo 5, ang sabi rito sa versikulo 5, kuneho, sapagkat ngumunguya na tapot walang hati ang paa, karumal-dumal. Yung liebre at yung paborito ng mga Pilipino, yung baboy, sapagkat ang sabi ng Biblia, hati ang paa at baak na tapot hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. So Ayun. alinman sa wala ni isang palatandaan, halimbawa, baak na ang paa niya, pwede yun, may palatandaan. Pero Hindi naman ngumunguya. Hindi po pwede yun, katulad ng aso, Opo. pusa, ano pa ba? Yung kabayo. Opo, yun Yan. ay buo ang kuko niya, Buo ngumuyo naman ang naman kuko. siya. Oo. Opo, so bawal din. Bawal yun. Ano naman ang pwedeng kainin? Ang pwede namang kainin, ang siyempre kagaya ng kalabaw, Opo. o baak ang paa, ngumunguya, kambing, Opo. o baka, Ayun. yan, tupa. Mhm. Ayan yung mga pwedeng kainin. Na mga halimbawa. Pero yung baboy ay talagang special mention sa Biblia, Pastor Jomit. Opo. Dahil ito ay karumal-dumal, kaya ang baboy napakadaming mikrobyo sa katawan niyan. Kung tawagin nga po diyan ay yung trichine na larva, Yun. na kahit yan ay yung pangkuluan, yung karne ng baboy, hindi mamamatay ang kanyang yung kanyang bulati at Oo. uod. Kaya pag kinain mo yan, talagang magkakaroon ka ng karamdaman. Dahil ang Diyos ang gumawa ng baboy, alam niya rin nakakasama sa katawan mo. At ginawa niya ito hindi para kainin, kundi maging scavenger, kapatid na Correct, Jerry. correct. Paano naman doon sa mga nasa tubig? Ano ang mga palatandaan nito na pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin? Ituloy po natin ang basa sa versikulo 9 hanggang versikulo 12. Ganito po ang ating mababasa sa Levitico 11 pa rin. At ang mga ito inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang karumal-dumal nga sa inyo. At magiging karumal-dumal sa inyo, huwag ninyong kakanin, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyan ay aariin ninyong karumal-dumal. Anumang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumal-dumal sa inyo. Ayun. Sa Dalawa makatuwid, dalawa din. Merong kaliskis at may palikpik. Opo. Ang wika ng inyong binasang talata ay alinmang walang kaliskis o walang palikpik, karumal-dumal sa atin. Ano ang mga halimbawa nito na may kaliskis at may palikpik at doon sa mga walang kaliskis at walang palikpik? Halimbawa, yung pong tinatawag nating tahong, Yun. talaba, alimasag, yung pong kuhol, yung pong Pusit siguro, pusit, no? yan, yung hipon, Ayun. alimasag, alimango. Yan po yung mga hindi pwedeng ipakain at yung wala namang mga kaliskis pero may palikpik katulad nung hito, yan po ay hindi ipinahintulot ng Diyos na kainin. Ang pwede, tilapia, bangos, yan, may mga palikpik at kaliskis yan. Dalagang bukid, Ayan. yan yung mga pwede, basta may kaliskis at palikpik. Sa makatuwid, mahalaga po na malaman natin na kailangan meron dalawang palatandaan yun nasa tubig. May palikpik at may kaliskis. Alinman sa dalawa ang wala, yan po ay karumal-dumal sa bayan ng Diyos. Paano naman, kapatid na Jerry, kung ito ay mga ibon na lumilipad? Ano naman ang mga palatandaan nito para hindi mailigaw ang ating mga taga-subaybay at makita nila na ito po ay merong kahalagahan kapag may tanda, may pinahintulot at merong ipinagbabawal? Ituloy lamang po natin ang basa sa Kapitulo 11 ng Levitico pa rin, versikulo 13 hanggang sa versikulo 19. Ganito po ang ating mababasa. At sa mga ibon ay aariin ninyong karumal-dumal ang mga ito, hindi kakanin. Mga karumal-dumal nga ang agila, ang agilang dumudurog na mga buto, at ang agilang dagat, at ang lawin, at ang limbas ayon sa kanyang pagkalimbas, at ang uwak ayon sa kanyang pagkauwak, at ang abestros, at ang kotakabras, at ang gaviota, at ang gabilan ayon sa kanyang pagkagabilan, at ang maliit na kuwago, at ang sumurmuho, at ang malaking kuwago, at ang kuwagong tila may sungay, at ang pelikano, at ang buwetre,
at ang sigwenya, ang tagak ayon sa kanyang pagkatagak, at ang abubilya, at ang kabag-kabag. Ayun. Mapapansin ninyo, ito mga ibon na ito ang siyang dumudurog ng buto. Pagka may mga taong namatay, Opo. ay sila yung kumakain ng laman ng tao. Ayun. Pinagbabawal ng Diyos na kainin. Sa makatuwid ay nagbanggit ang Diyos ng mga pagbabawal, inisa-isa niya. Papaano naman yung mga gumagapang na nasa lupa, kapatid na Jerry? Ano ba ang mga pagbabawal na sinabi ng Diyos? Ito naman po ang nakalagay sa Kapitulo 11 pa rin. Tuloy po natin ang basa sa versikulo 20 hanggang versikulo 23. Sabi po rito, "Gayunmay ang mga ito'y inyong makakain. Sa lahat na may pakpak na umuusad na may 4 na paa, ang may 2 paang mahaba, bukod sa ang kanilang mga paa, upang kanilang ipanlulukso sa lupa. At sa kanila'y makakain ninyo ang mga ito, ang balang ayon sa kanyang pagkabalang, at ang lukton ayon sa kanyang pagkalukton, at ang kuliglig lupa ayon sa kanyang pagkakuliglig lupa, at ang tipaklong ayon sa kanyang pagkatipaklong. Datapot lahat ng may pakpak na umuusad na mayroong 4 na paa ay kasuklam-suklam nga sa inyo." So yung tipaklong, lukton, hindi po, yun ay pwede. At yung tinatawag natin yung grasshopper, yung tipaklong, yan po ang tinatawag na pwede. Pero ang sabi rito, yung mga may 4 na paa na umuusad, kasuklam-suklam sa inyo. Katulad halimbawa noong yung alupihan, yung ipis, at kung Opo. ano-ano pang mga maraming paa, Opo. yan ay karumal-dumal sa inyo. Ituloy po natin sa versikulo 29 at hanggang 30. Ganito naman, Opo. Leviticus 11 pa rin. "At ang mga ito'y karumal-dumal sa inyo, sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubwit at ang daga, at ang bayawak ayon sa kanyang pagkabayawak, at ang tuko at ang buhaya, at ang butiki at ang bubuli, at ang hunyango." Ayun. So, yun po, sabi nila mga exotic, mahal daw yun. Ayun. So kapag exotic, ito yung mga marumi at hindi pwedeng kainin. Ngayon, kapag nalaman na nila na ito'y bawal at ayaw ng Diyos na tayo magkasakit, kapag ba nilabag natin ito, magkakasakit ba tayo o magiging maganda ang ating katawan kapag nilabag natin ang mga utos na ito, kapatid na Jerry? Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Exodo, Kapitulo 15, ang bersikulo po ay 26. Pakinggan po ninyo at ganito po ang ating mababasa. "At sinabi, kung iyong diringgin ang buong sikat ng tinig ng Panginoong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong diringgin ang kanyang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga taga-Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." So, ang sabi po ng banal na kasulatan, kapag kasusundin natin ang kanyang mga utos partikular sa kung anong dapat nating kainin at kung anong hindi dapat nating kainin sa mga hayop na malinis at sa mga hindi malinis, ang sabi ng Diyos, kung inyong susundin yun, wala akong ilalagay na sakit o karamdaman sa inyo kagaya ng nilagay ko sa mga taga-Ehipsyo. Sa makatuwid, mahalaga po ang pagsunod, kapatid na Jerry, sa mga palatuntunang pagdating po sa pangkalusugan. Opo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi maglalagay ang Diyos ng sakit gaya ng inilagay niya doon sa mga Ehipsyo kapag ikay sumusunod sa kanyang mga kautusan. Opo. Ngayon, kung patuloy itong gumagawa ng paglabag at ito'y patuloy na kumakain ng karumal-dumal gaya ng baboy na ito'y uso sa ating kapanahunan, lalo kapag may piyesta. Ayon ba sa Biblia, ano ang kanilang mangyayari sa kanila o ano ang kanilang mararanasan sa pagdating ng ating Panginoon, kapatid na Jerry? Ganito po ang ating mababasa sa Biblia sa Kapitulo 66, ang bersikulo po ay 15 hanggang bersikulo 18 po ng aklat ng Isayas. Pakinggan po ninyo. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, "Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang karo ay magiging parang ipu-ipo, upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, Opo. at ang kanyang saway na may ningas ng apoy, sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagbunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. Yan. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami." Sino-sino po sila? Tiniyak ng Biblia. Opo. Sa versikulo 17, "Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis, na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy,
at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Sabi ng marami, sa mga Hudyo lamang. Ituloy natin ang basa. Sa 18. 18. Sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat ng bansa at ang mga may iba't ibang wika, at sila'y magsisiparoon at makita ang aking kaluwalhatian. Kaya mga gilo namin, mga taga-subaybay, ayon sa Biblia, kahit na ikaw ay nagpapakabanal, nagpapakalinis, nagsisiparoon sa laman na naman, kumakain ng laman ng baboy, at ng mga karumal-dumal at daga at ng mga kasuklam-suklam, sila ay darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoong Diyos. At sa lahat ng tao yan, sapagkat pipisanin niya sa araw ng paghuhukom na yan, ang lahat ng mga bansa na may iba't ibang wika at may mga iba't ibang uri ng tao na rin kasama na dyan. Sa makatuwid, kapatid na Jerry, mahalaga pala na maging masunurin ang mga tao, hindi lamang mga Hudyo, kundi lahat ng tao, sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng bansa ay pipisanin niya sa pagdating ng ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, nawa sa maikling pagsagot namin sa inyo pong mga katanungan, pagdating sa pagbabawal ng Diyos sa mga karumal-dumal kasama ang baboy, ay naliwanagan kayo at mayroon talagang kahihinatnan kung patuloy nating suwayin ang atin pong Panginoon sa kanyang utos sa atin patungkol po sa batas pangkalusugan. Sapagkat ang nais niya, tayo po ay maging malusog. Ang mga Seventh-day Adventist ay sumusunod sa mga utos ng Diyos at itinuturo sa mga tao, sapagkat nais din namin na maging malusog kayo at hindi kayo makasama doon po sa mga susunugin ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. Noon nabigyan namin ng kasagutan at kaliwanagan ang inyo pong mga katanungan at magsilbi itong liwanag sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kay Kristo buhay mo'y mababago.